Network Entertainment. Spit Manila. Tawale. 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 Tawalets. With Spit. welcome to Tawalets, a non-musical podcast. Ako po si Papu. Ako po si Carl. Ako si Monica. Chester. Missy. At kung di nyo natatanong, kami po ay galing sa Spit. Ngayong araw, pag-uusapan namin ang iba't ibang uri ng kahayupan na nangyayari sa aming bahay. Ooh. Wow. Aming bahay. Totoo. Not buhay. Maraming Bahay. Tatlo yung kahayupan. Oh, na sige, nangyayari sa kwentuhan mo bahay naman ko. kami, Carl, tungkol sa mga kahayupan mo. Okay, so yung kahayupan ko sa bahay, meron akong 3 pusa. Mm. So dati silang 4, kasi yung isa nasa parents ko ngayon sa Zambales. So I have 3 cats, 2 males and 1 female. We have Nagi. Yung picture makikita niyo po dyan. Mm. Ayan, yan po siya. Oo. wala. Pero ito siya. Ito siya. Baka umasim ang ito. Kita niyo siya, parang ano siya, merong black seal point, Persian, blue eyes, and white. Yes. Siya yung aking first cat. Here in Manila, I have Pajama. Ito naman siya. Ito. Ano siya? Isa siyang gray tilapia na sobrang taba. Boy. Tapos meron siya yung kulot yung mga ano ng pusa, yung kulot yung buntot nila. Mm. And then up here naman, ito si Mlom. Ayan. Full black. Anak siya ni Nagi at ni Pajama. At ikikwento mo kung paano nabuo si Mlom mamaya, no? Kakwento ko. Kami, Yun na, akin. kami naman ni Chester, meron kaming orange na Persian and Ragdoll mix na Ito siya. cat. Ito siya. So, ang pangalan niya ay Bubbles. So, very, very well-behaved and very smart. Pero sa labas ng bahay namin, meron din kaming gray and white rescue na ang pangalan niya ay Nato. And we will tell you more about his name later. Pero meron din kaming 3 creatures sa labas ng bahay. Which is Ready, steady, and go. So, ready, steady, and go are 3 isda. How about you, Mizzy? I have with me every day in my life Yeah. my 3 Yorkies. Okay, there's George. Okay, over here, and then there's Happy over here, and there's Fierro over here. Yeah, and to kind of like commemorate. And these are from our Spit friends that constantly watch us, and they've sent this because they know how much I love my dogs. I've also a rescue from Monica's farm, Kolokoy, who is now 12? 16. 16 na ba? 16 2009. Oh, 16. 16 years old. Ang tanda. 17 kasi 17 years. 2026 na. And he's still so lovely. I mean, he's of course very old. Kolokoy. Oo. But, yeah. And in my heart, forever and ever, amen. My angel cat, Odie. Odie. Also a Siamese seal point with blue eyes. Ako naman yung bahay ko ay parang home for the aged na dahil matatanda na yung mga kahayupan sa bahay. So isang aso, ang pangalan niya ay No Name. Siya ay 13 years old. Tapos 3 pusa na lahat ay almost 10 years old na. Kung may No Name, merong Yes Name, tapos merong Inky, at ang anak ni Inky, Binky. Yun. So si No Name, Yes Name, Inky, at saka Binky. Binky. Yan. Ay, mga ano sila? Anong klaseng pusa? Hindi ko alam. Si No Name ay nanay niya Shih Tzu Spitz. na lumabas ng bahay. Tapos nagkaroon ng No Name. Tapos Mukhang Spitz Isa lang. Mukha, Mukha siyang Isa lang. tatlo sila eh. Yung dalawa doon ninakaw ng kapitbahay. Tapos yung si Inky ay Siamese, binigay sa akin ng friend ko. Si Yes Name ay tuxedo cat na napulot ko sa ilalim ng truck sa tapat ng bahay.
Kukwento ko na ba yun? Sige, ikukwento ko na. So, araw-araw, tuwing ungrateful siya, nire-remind ko sa kanya na pinulot ko lang siya sa ilalim ng truck. At kung hindi ko siya pinulot, iba yung buhay niya ngayon. Tapos, si Binky yun, anak ni Inky. Kasi si Inky ay magaling mag-isip. So, kaya niyang lumabas ng bahay kahit nakalock lahat. Tapos, yun, meron akong tilapia cat. Kaya Si Binky. nanay niya, Siamese. Tapos siya, tilapia cat. O, yung B sa Binky ay baby. So, baby ni Baby Inky. ni Baby ni Binky. Inky. Baby ni Inky. So ikaw, Carl, paano mo nakuha yung mga pusing mo? Si Nagi, si Aem, nung buhay pa siya, back in 2019, late 2019 to 2020, sabi niya, gusto ko mag-alaga ng pusa. We used to live in a studio apartment na sobrang, like, it's 21 square meter. I'm like, sigurado kang gusto mong mag-alaga ng pusa. Sabi niya, okay, sige, ako ng bahala. Maglilinis ako yung papakain sa kanya. I'm like, okay, kung ready ka sa responsibility. Nagka-pandemic. So, naka-lockdown kami sa 21 square meter apartment for a couple of months with a cat. Ending up na ako naman yung nag-alaga. Siyempre, parang pag sinabi nila, sige, akong bahala, ako maglilinis ng mga yan. No, ako po. So yun, sinagi muna. And then, in the middle of the pandemic, sabi niya, parang gusto ko pa ng isang I'm like, sigurado ka? Sakto, yung friend natin sila, Kay at Si si Patrice. Patrice. Shout out! Shout out to our Shout out. French friend and Filipina friend. Who rescue cats regularly. Yeah. He rescue cats regularly. And sabi, oh my God, tignan mo to, ang cute niya. So yun yung si Pajama naman yung next. Na same kay Papu na hindi ko mini-mention kay Pajama na kung hindi kita ni-rescue, ang laruan mo lang ay isang Christmas tree ornament sa isang parking lot. Pero every time nakakita ako ng mga, for example, dun sa Mega Mall, yung mga malalaking Christmas balls, I'm like, matutuwa kaya si Pajama dito pag nakita niya ito at malalaglag. Na parang naalala ko nung sobrang payat pa niya ngayon, ang taba-taba na niya. And then si Mlom at si Mlem ay anak ni Nagi at ni Pajama, which is a constant reminder to have your pets spayed and / neutered. Dahil, Di ba kaya yun yung pangalan nila para supposedly, parang placeholder names lang placeholder, si Mlem at si Mlom, parang, kasi, personally ako, parang, ayoko na mag-alaga ng pusa kasi ako yung naglilinis ng lahat ng bagay. Kung dadagdagan na naman to, dadagdag na naman yung responsibility ko. So, Mlem at Mlom, kasi ipapamigay dapat namin sila after. As in, yung security guard namin dun sa lobby, sabi, may akin na lang po yung pusa. I'm like, sige po, pahintay lang po. Pero as they grew older, napamahal na kami sa kanila. So, nadagdag na sila sa roster ng mga inaalagaan. May magandang kwento pa yung pag-neuter ni Pajama, di ba? Alin to? If I remember correctly, dahil pandemic yon, nag-schedule sila ng home service na neutering. Parang hindi yata ako yun. Hindi ba ikaw yun? Kasi, Hindi, dinala ko siya sa vet. tas yun pala, buntis na. Hindi, tama. Hindi kami nag-schedule. Parang iisip namin, kasi Nagi constantly goes in heat. Alam mo naman, pag ang pusang babae in heat, parang lahat ng lalaki, lalapitan niya. Ako lang yung lalaki dun sa bahay, sa Pajama. So, magpa-neuter na dapat kami, nakatawag na kami. Tapos, napansin ko si Nagi na yung nipples ng mga pusa ay nag-iiba pag buntis, lumalaki yung tiyan. Like, parang hindi na yata pwede kasi buntis na yun na siya. Wala na. Too late. Too late. Yun, too late na. So, si Pajama na lang yung namin, si Nagi after niya ng mga anak. Ganyan din yung first batch nung anak ni Inky. Si Binky ay second na. Parang napansin lang namin na ang laki ng tiyan niya. Tapos that time is namin, ang cute, tumataba na siya. Hindi namin alam na nakalabas pala siya or something. So, yun na. Ayun na. Yun na, Yay! yay. Nagulat na lang kami biglang may tiny squeaky meow sa ilalim ng bed ko. Hindi nyo alam na buntis siya? Hindi ko alam. Hindi ko naisip na buntis. Ang taba nito, ganun. Tapos biglang, meow, may ganun maliit. Tapos Isa parang lang? pagsilip namin. 6 yung una niyang litter. 6 cats. Hindi niya kayo in-inform. Hindi niya kami na in-inform. siya. So, nung turn na ni Binky, prepared na ako. Naglagay na ako ng latag and everything. So, nung narinig ko yung meow ng mga pusa, parang, yun na. Parang, Si Nagi yung nanganak siya. As in, hinandaan namin yung place. May cat tower siya. As in, ako, nilagay ko lahat. May unan and everything. May damit ko para maamoy niya. Gusto niya mga anak malapit sa amin. So, nakanak siya dun sa closet. Oo. Kung saan nakikita namin siya at nakikita niya kami.
Si George, pinag-date pa namin siya. Kumusta naman? So, I didn't mean to have another George. It was a pandemic, that's why I got him. Parang nababala. So, you can't keep me at home. Like, nababaliw na ako. So I thought having a dog would to put all my attention on. What an and, idea, diba? I know, huh? right? I mean, who thought you were gonna go back to the real world after the pandemic? Kasi syempre, I'm a cat person. I'm really a cat person. You can leave a cat, they'll be fine. You come back at home, they're like, oh, it's about time, feed me. Clean my poo. Right? So, but with a dog, they're like constantly, love me, love me, love me. And I thought I could handle it. The constant need for attention. Isa lang sa atin ang pwedeng ganito. Char. So, but that said, pandemic, and then George was just so adorable. But he was, that personality of mine na, I need to meet everyone. I need to get to know everyone. And na-COVID kami. So, Miss B had to go home. And then Miss B is the one that helps me with the doggies. So, ako naman, na-lock kami ni George sa bahay, sa apartment. Hala, gusto niya yung tumalon ng Balcony. balcony. Kasi nakikita niya yung mga kalaro niya sa Sa baba. labas. Eh, a few months before that, my mom had offered this dog, this rescue Yorkie. Oo. And shall I tell the Rescue heartbreaking story Yes. of happening? Yeah. Do tell. Okay. May magjowa. Nagkumuha ng Yorkie. Naghiwalay sila. So, kanina mapupunta yung Yorkie. So, hindi nila makadecide. Tapos, syempre, kukuha sila ng sarili nilang apart or tahanan, may uwi or whatever. Iniwan muna sa pamangkin ko. Kasi nga lilipat na yung napag-iwanan kay Happy or kumuha kay Happy. O ikaw na muna. Eh, pamilya nga namin, mga cat people. Oo. Tapos, yung pamangkin ko parang, kasi yung friend niya na may-ari talaga, wards ni Happy originally, lumipat nga sa Cebu. So, parang, Hindi malilipad. Oo. So anyway, parang, ano gagawin ko dito? Binigay sa nanay ko. Eh, ang tagal na sa nanay ko. Eh, nanay ko may zoo sa kanyang small house. Messi, gusto mo ba ng isa pang Yorkie? Sabi ko, no. I'm okay. But, ayun nga, balik tayo ngayon sa COVID Yeah. lockdown namin. Sabi ko, oh my God, my poor dog. Sige ma, pahiram. _hiram. Pahiram kay Happy. Pagdating ni Happy, grabe yung joy nila, George. As in like they wouldn't stop playing. And then Happy was the sweetest little Oo nga. boy. Super. So wala na. Hindi ko nibabalik to. Bahala kayong lahat. Akin na to. I will love you forever. I will never give you up. So meron akong ganung drama. And then, meron akong neighbor in the building who own these beautiful champion Yorkies, the girls. Eh, parang gwapo-gwapo ni George. Gusto ko, before I neuter him, meron siyang, foolishly gusto ko siyang pa-experience ng love. and have a litter. Yeah. I wasn't intending to keep the one that was gonna go to me. I was intending to give it to Anina. Oh, okay. Her friend, because she loves dogs and she had just lost one. So parang, saying, Ning, bibigay ko sa'yo. So ganyan. In total fairness, hindi ko nakikwento yung journey ni George in his love life. Pero naka-jaunter siya. Oo. Meron siyang 3 boys. Yung isa, hindi ko alam kung ninako ng vet char, joke lang. Or hindi daw umabot. So, I went to get mine eventually. Binibisita ko kasi nga neighbor ko lang. Tapos umupo ako doon. May namata na ako. But you know what? They really choose you. Si Fiero yung lumapit sa akin. Laro-laro ako. And constantly yun, every time I would visit, he would be the one to come to me. At bakit ko alam? Then meron siyang isang malaking ringworm dito. Oh. Alam kong siya yun. Palatandaan. And then binigay na siya sa akin even before I was ready. Pagkahawa ko sa kanya, pagka gano'n ko sa threshold nung door namin, so, hindi ko na to mabibigay kay Ning. So I kept him na. Anyway, napagaling ko naman yung kanyang ringworm. And he's like, just like, oh my God. Tapos iba-iba yung personality nila. Yun, that's how. Cute. Si Bubbles was not a pandemic cat kasi we had a pandemic rabbit. Si Milky. Pero si Milky, rabbit yon, maiksi lang yun eh. I had a rabbit before eh. Si Bunny, ang tagal ng buhay nun. Tapos, so estudyante ako nun.
And I had a rabbit before. And then nung pandemic, feeling namin kaya namin mag-alaga ng rabbit. Pero ang hirap pala pag nasa loob lang ng bahay, kawawa rin yung rabbit. But at that time, nagkasakit siya and considered na pala siya na what's the term? Exotic. So hindi na siya matanggap ng dog and cat. Nung nagkasakit siya, hindi namin siya mapa-vet kasi kailangan pa namin lumayo. And then we had a rescue cat as well na when we had a long trip, umalis siya tapos hindi na siya bumalik. Umuwi ka na, Luna! Ano ka ba? Hinahanap ka na namin. 1 year na namin siya hinahanap. Ito siya. Ito po yung picture niya. So kung may makita po kayong tilapia cat na may medyas na puti, Tawagan niyo po itong number na nasa taas. please balik niya na po siya sa meron siyang mark dito. Meron siyang mark sa likod. So pakiuwi na lang po siya sa amin. Then dahil doon, Na-depress. so we lost all of them. Na-depress si Monica. Nawala In lahat. Monica levels depression. Pag na-sad si Mon. 'Di ba? Tapos ito, Tapos, sinurprise ko sila, bumili ako ng cat. it was a surprise. Nako. Magkakaroon pa ba ng isang surprise, Chester? Orange It cat. was a surprise. But I always wanted an orange cat. Bakit orange cat? I don't know. I always wanted an orange cat and I had an imaginary cat for a long time na meron akong ginupit sa magazine na orange cat. Nakalagay pa yun sa office namin. Sa billboard sa office. Sa corkboard. Corkboard, Tapos sorry. kinot out ko yun from a magazine. Alam niyo yung magazine? Kasi wala nang magazine ngayon. Oo. Parang Papel screening yun. cap ninyo. Na- Papel Parang yun. ganun. Papel Screen yun. cap. Oo. Screen cap. Yan. Oo. Yeah. Permanent screen. Permanent screen cap. And then nilagay ko yung cat na yun sa corkboard namin. Tapos ang pangalan niya Harvey. So imaginary cat ko yun. May kilala kayong Harvey? Harvey Weinstein. Hindi! Gusto ko nagkatayin. Pero wala na. Nagkatayinan pa kami. Nang ganun yun, no? Kaya ka ba kumuha ng orange na cat dahil doon? Yes. Or, Yes. true love. And then we named Bubbles Bubbles because he had rings here. Rings or ringworm? Si Happy. Si Fiero. yun. Si Si Fiero. Fiero yun. Ayun na nga, api na So nga si Happy. meron siyang rings dito sa gilid. Tapos yung original name niya was Ringo. Ringo. Doon sa kanyang breeder. Eh, nung pinakita sa Lalaki amin. siya, di ba? Oo, lala. Wala na kasi pinutol na eh. So it doesn't matter. Is that the source of all gender? Anyway. Another episode. Tapos si Bubbles, kaya namin siya pinili. 3 yun sila magkakapatid. So 3 silang orange. And then may isa na orange na babae, which is very rare. Ang orange na girl. Really? Oo. Kasi apparently, orange coloring in cats is a mutation. So it happens more So in the LGBTQIA++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 
halos puro female ang tricolor na cat. And then si Bubbles yung pinili namin kasi mukha siyang sumabog. Because it's a ragdoll Persian. Per ragdoll per. So parang ganun, siya yung pinakaganon Spiky. ganon. Oo. Hanggang ngayon naman. Oo. Pinupunta si Papu sa bahay namin Yes. para puntahan si Bubbles. Yep. Hindi kami. Si Bubbles ay tinatakbuhan na ako. Nung una, lalapit pa siya. Pero I think na-wrestling ko na siya masyado. Ayaw na Maybe a bit too much. Ngayon, pag nakikita niya ako, tumatakbo na siya. Si Papu, It's called si the- Papu, tinotorment si Fiero na namin siya sa, Batangas. sa bahay. sa bahay nila mo, sa Batangas. Kasi talagang, it's fun naman to watch Papu play with the dogs, except that Fiero has child trauma. And Papu as our child boy. Talagang, grabe. Yun lang. It's called the PPP. Ano yan? Papu's Palace of Pain. Aww. Ano ba yun? Yep. So, ako, kwento ko kung paano nagkaroon ng apat na, hindi ko kinoconsider yung sarili ko na pet person. Like, hindi ko Sa lagay? inisip. Oo, sa lagay na yun. Parang never ko in-imagine na pagtanda ko, mag-aalaga ako ng pets. Although lumaki ako around pets lagi. Na parang merong aso sa bahay. Exposure mo? First exposure natin sa pets. Ano ba? Yung tita ko ay vet. So, Wow. pag tuwing Gandang pumupunta ako exposure. sa bahay niya or sa bahay ng lolo ko, laging may hayop. In fact, pag pumunta kayo dun sa tabi ng yung
Burgundy, yung bahay sa tabi ng Burgundy sa May Katipunan, yung naging chocolate, doon kami nakatira nun. So, at some point, meron dong kabayo, Oh my God. What? 2 turkey, tapos kung ano-anong iba't ibang klaseng aso. So, parang kung ano yung hindi na alagaan or hindi na maklaim na hayop nung owner, inuwi na lang nung tita ko dinadala din kasi may malaking bakuran. Anyway, so ganun ako growing up. Kabayo! As in, Missy. nasasakyan namin na kabayo. So yun siya. Pero yun, again, ako, hindi ko naisip. In fact, meron kaming mga aso sa bahay, pero alam mo yung parang lumaki sa tali. Yung Oo. Guard dog. tumanda at namatay na lang sa tali. At I meron can't. din yung naka-cage lang forever. Oh. Si No Name, siya ay anak ng aso ng nanay ko. Na ang nangyari ay pinanganak siya, 3 sila, siya, puti, tas brown, tas black. So, kaya siya naging No Name kasi siya yung least preferred naming 3 in the sense na parang, wala. Well, parang hindi rin namin siya pinangalanan. Placeholder Actually, hindi pa nga placeholder eh. Parang wala siyang pangalan. Nandyan siya pero wala siyang pangalan. Grabe Tapos, kayo. I think yung 2 may pangalan. Tapos, one day, pag uwi ko from school, nakidnap na tong 2. Nawala sila. Parang pinulot ng kapitbahay, tas inangkin, ganon. Hindi na namin nakita. Kasi pag-alagala Nandyan sila. lang naman sila sa may labas. Okay. Tapos, eventually, si No Name na nandyan lang, parang, wala, kailangan na siya pangalanan. Or parang, alam mo yung parang, wala siyang pangalan. So, No Name na lang yung tawag sa kanya hanggang naging No Name na siya. Yung malungkot doon, yung nanay niya, parang pinabuntis agad nung driver namin sa iba pang aso. Oh, wow. Eh, di ba hindi pwede yung parang pagkapapanganak pa lang, ano na. So parang, anong nangyari ay, nabuntis siya, tapos, dinala siya sa vet, parang emergency CS. Nabuhay siya, pero hindi na namin makuha. Pero lahat ng anak niya namatay. So parang si No Name, meron siyang 2 loss in her life. Which is nawala yung mga kapatid niya at nawala yung nanay niya. Na bigla na lang, yung parang bigla na lang wala na. Actually, na-feel ko yun sa kanya kasi parang hinahanap niya for a time. Until, ayun, eventually, nagkaroon na kami ng relationship. Na ang cute-cute kasi tuwing uwi ako from school, parang pipito lang ako from afar. Tapos tatakbo na siya. Yung parang, kasi gumagala lang siya sa subdivisions. Parang takbo siya. Tapos pupunta siya sa akin. Tapos yun, parang yay. Nung time na yun, hindi ako marunong mag-alaga ng aso. As in, hindi ko alam. Hindi ko Ilang man taon lang ka nun? siya, hindi ko pinapavet, hindi ko pinapabakunahan. Walang anything. Yung pagkain niya, parang kung ano lang yung tira namin, boto, minsan parang toyo at kanin, gano'n. As in, wala talaga How akong old were you? idea. Ha? How College old? ako nito. College. So, 2018, gano'n. Hindi ako college in 2018. Around 18 to 20. Ganun. 18 to 20 18 to 20 years old. Not the year. Oh, not the year. So yun, parang napamahal na lang din ako sa kanya. Pero it was really kanino bang aso to? Ganon siya sa bahay. So parang walang nagwo-walk sa kanya, walang nag-anything. Until parang nag-decide na ako na okay, ako sa akin na siya. Tapos parang hindi naman pala ganun kahirap mag-alaga ng hayop. In the sense na basta updated yung bakuna, pakainin mo ng tama, bigyan mo ng anti-garapata every quarter. Oo. Parang okay na pala. Tsaka may structure yung day nila. Yes. Yeah. Tsaka may constant Yes. exercise. So parang natutuhan ko na lang yun 2021 na. Ang tagal na nun. Ang tanda na ni Noem by then. Post-pandemic na. Oo, 8 Tas years old na pandemic siya pa. halos, diba? So yun. Yung isang pusa, nakwento ko, diba, napulot ko nga siya sa ilalim ng truck. Ang nangyari nun, papunta ako sa work, narinig ko na siya. Tapos pagbalik ko, narinig ko pa rin. So nung sinilip ko, parang, sobrang cute. Nandun siya sa ilalim ng truck. Sa yung parang sa gulong ng truck. Tapos parang, nung nakita niya ako, ayaw niyang magpakuha. Sinundot ko siya ng stick para mahulog sa sahig. Tapos kinuha ko. Tapos yun nasa bahay na siya ever since. Alam yun, hindi ko pa pinaalam sa pamilya ko, sa magulang ko, na magkakaroon ng pusa sa bahay. Parang, kinuha ko lang, nasa bahay na siya. Tapos yun ginupitan ko ng kuko and everything. Tapos parang, dahil no name yung isa, ano ba yung opposite ng puting aso na babae, the itim na pusa na lalaki, the yes name. So siya yung negation. That's a logic. Diba? Oo, tama. Tapos Mahirap around that time, yun, no?
Mailap yan, no? Hindi ako pinapansin. Mailap siya sa Oo. strangers. Eh, oo. baka kasi sundutin mo. may trauma, may trauma. Pero pag nasanay naman na mag-stay. Si Inky Bat, yun yung full name niya, Inky Bat, ay around the time na binigay sa akin nakuha ko si yes name, parang yung friend ko nag-alok na, nanganak yung pusa ko, gusto mabats ako. Parang, wait, kakakapulot ko lang ng pusa. Pero sige. So parang, ayun na siya. Si Binky, ang haba pala ng kwento ko, siya yung second litter. Yung first litter na pamigay namin successfully sa mga friends, ganon. Yung second litter, ganon din, trinay namin ipamigay. Bakit nagstay si Binky? Kasi isang araw, pinapaglaruan namin yung mga kuting, hiniga ko siya sa bed na face up, as in belly up. Tapos para ako siyang ginawang, yung itsura ng palaka nung nagda-dissect tayo ng high school. Na Hindi ko makaganyan. tinapos yun, by the way. Tapos nagstay Hirap siya that kaya. way. As in, parang nandun lang siya, nakaganon lang siya. Tapos parang, sobrang cute. Sumula nun, parang niligan ko na siya ng bowler ID sa leeg para maalala ko na, siya to. So lahat nung iba, pwedeng ipamigay maliban sa kanya. Tapos ngayon, ang cute kasi naggaganong pose pa rin siya. Nahuhuli ko siya sa carpet minsan na nakaganon pa rin. Na parang, never change, Binky. I love you. Aww. Favoritism! Oo nga. May kanta kayo about them, right? Ano? Ano to? Yung Oflam, may kanta for the pets? Or was it? Yung music video lang. Yung music video na sigurado ay nire-interpret namin to be about pets. So parang yung lyrics go like, something like, ano nga ba yung lyrics ng kanta? Sa feeling mo ako'y sigurado. So parang yun yung feeling namin dun sa mga pets namin. Yun lang. Wow. Ang cute. Ang cute nila. Parang everyday umiikot yung buhay ko sa pets. Pero again, hindi ko in-expect. Hindi ko inisip na mangyayari siya sa akin. Pero parang wholeheartedly ko naman na tinatanggap na ako ay merong pet sa bahay. Na, kailangan niyo pa bakunahan. Dati talaga inisip ko parang, ano lang to? Oo. Kaya niya yan. Survival of the fittest. Kaya niya yan. Until meron kaming isang pusa na nagkasakit. Kasi meron akong naka-interact na pusa sa kalsada na nauwi ko pala yung virus niya. Tapos yung si Binky, as in nagdadiarrhea na and everything. Tapos tinanong ko dun sa vet, Dok, kung napabakunahan ko ba siya dati, hindi ito mangyayari. Ang sagot niya ay oo. Oh my God! Tapos parang, yun lang pala yung sagot. So again, prevention is better than cure. Magpabakuna po tayo. Hindi sila magkakaroon ng 5G or Wi-Fi kapag pinabakunahan natin. Kasi kung magkaroon sila ng 5G, di mas malakas yung signal nyo. Oo. Hindi sila 5G? magiging butike. Di ba yung sinasabi nila dun sa vaccines ng Vaccine COVID? ng COVID. Ah. May microchip. Mina-microchip Mina- daw tayo. Pero alam niyo nung 80s, May microchip. hindi naman uso yung mga dati, yung mga vet lang pag may sakit. Tapos yung mga aso, parang collect lang ng aso. Yung tirang pagkain, yun lang yung pagkain nila. Pag naka-dog food, Mayaman ka. Oo. Mayaman ito, dog food. Alam mo ba, di pa sila pinapanganak nung 80s? Diba? Kasi Ngayon, ganun dati. Ang sabi nila, ang pets, ang plants ang new pets. Ang pets ang new children. Yeah. Ang children, why would you have them? In this In this economy. economy. In this state of And the that's the world. episode. Yan ang topic for the next episode. In this Yes. economy. I think it's such a huge. I grew up with pets, the dogs, kanyan. Pero yung 80s was such a different era. Diba? And then, when I went to live with my lola, no more pets. And then, parang when I started working, I got my cat. OD, ganyan. Ay, wait, grade 7. I had the science project group kami. Siyempre, like, as you know me as a group mate, I'm like, I will just play along, right? So, ang plano nila, to prove that smoking is bad for you. So, nagdala sila ng 2 chick. Oh my. Ilalagay nila yung chick sa jar. Lalagyan nila ng smoke yung isang my chick God. to see if it will die. Oh my. So, syempre, galit na galit yung gas chamber. Galit na galit yung teacher namin. Syempre, of course, it will die. Oh my So, God. ngayon, may problema yung class kasi may isang chick, Isang chick. na buhay. Kasi yung isa may-ari na eh. Oo. So, kilala niyo ako. Oo I'll naman. take it to my home with 7 cats. Oh. Kasi, And then what happened? You brought like food home.
wait a minute. Siyempre, nilagay ko siya sa cage. Like a bird, you know? Eh, leghorn pala siya. Ang sabihin nun? Ang laking, Malaki. maputing, Malaki. malaking, maputing chicken. 45. Mas malaki pa siya dun sa cats. So this was my mom's mom. So I was living with my dad's dad nung wala na kaming pets. So when I stayed a year with my mom's mom, ang lawak ng backyard namin. So nandun yung mga pusa, may mga mango tree, may mga coconut tree, tumatakbo yung mga pusa pag ganyan-ganyan. Joy. Yung manok ko, si Tippy Tim. Bakit Tippy Tim? Tipitim. Okay? Kasi nung nagmaliit siya, Tippy Tim. Cute. Yun yung tunog niya? Nung naging leghorn siya, Tippy Tim. Tapos, binubuli niya yung mga pusa. Ang ganda. Akala niya Ang laki, pusa siya. leghorn. Hindi ba yung mga pusa gaganyan sa, sa coconut tree? Gumaganon din siya sa coconut tree. Cute. Tapos umaakit din siya. Galing. Ito, this is the best part. My mom would go to the palengke. She'd buy chicken heads. Tapos, Pagkain ng mga pusa. Tapos, si Tipi may ibang pagkain yun eh. Silalagay ng mom ko doon sa area na pang doon sa mga pusa, nakaganon silang lahat. Mainit yun eh. Hinihintay nila mag-cool down. Enter frame, Tipi Tim. Oh my God. Gosh. Kumain And the din. cats are trying to go like that. Binubuli niya yung mga pusa. Anyway, Huh, my wait. chicken-eating chicken. Kinakain niya. Kaya niya. Ganda. Manok? Yes. Yung ulo Kasi ng- nga pusa siya. Okay, okay, okay. In his Pusa siya. mind, pusa siya. And one day I come home and he's gone. Because he ate nag-suicide siguro na-realize niya, not to make fun of that, okay, just so you know. He ate, she pala siya kasi she would lay eggs. A tornillo, several this big. Oh my God. Anyway, binigay siya ng pamilya ko as 80s people are wont to do to the neighbor and who did the Fried autopsy and ate it as ulam. And so, anyway, Binigyan kayo. hindi ko kaya. Hindi ako kaya ng nanay ko na pag-uwi niya, yung alaga niyang manok kinakain na niya. Oh my God. So that was my chicken Ang TPT. ganda. Pero chickens talaga are known to be omnivores. They will eat anything. Oh, yeah? Yeah. Pag nakakita sila ng daga, kakainin nila. Kakainin. yun. Basta, I mean- basta kaya nilang kainin. Okay. Basta kasha. Basta kasha. Basta kasha. Yung rescue namin, si Nato, ang kwento doon, nakatira kasi kami sa compound. Bago lang to, sina. Bagong-bago na to si Nato. So, my mom's house is just right across our own house. And then, may mother and son na cat na doon medyo nagstay. Doon kasi nanganak si Mami. Si Mami Bagong Cat. baby ba si Nato? Oo. Nasaan yung iba? Nawala. Tatlo sila. Apat Oo, sila parang dati. may- Nawala Pinulot yung eh. tatlo. Oo, kinuha mo Nawala. ata yung iba Nawala na eh. yung tatlo. Pero ang natira na lang yun, yung the mom who's all white and then si Nato. Wala pa siyang pangalan nun. Hindi naman sila masyadong pinapansin kasi parang self-sufficient naman sila, ganyan. And then, one day, namatay yung mom. So, nahanap siya na namatay na siya. So, kami parang, uy, paano yung kuting? Hindi marunong yan. And true enough, hindi siya umalis. Kasi na-attach siya doon sa kasambahay ng nanay ko. As in, he would follow her. Velcro siya. Siya na yung Mami. Sobrang cute. Velcro. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute niya. Siyempre, yung mga ganyan-ganyan. Ang cute-cute, diba? Tapos, kaya Nato yung pangalan niya. Alam niya yung pelikula, yung Orfanato. Oh, Kailan to? Anong year? It's a cut. horror Kayo movie. pinapanood. Oh, di ko alam. Horror di ko alam. yun. No, it's a horror movie. Orphanat. It's a, Alam ko nato yung ano Orphanat. yung Yung beans. at But- saka yung but we samahan spell ng it- mga bansa. we spell it as Nato, like that, the food. The Japanese. Pero yun yung etymology ng pangalan. Si Orfanato. Si Orfanato. Tapos, ang cute-cute niya kasi, andyan na siya,
So currently, kino-complete namin yung shots. Kino-complete namin yung shots niya. Kaya hindi pa, because Bubbles is an indoor cat, hindi pa sila pwede magsama hanggat matapos ni Nato yung whatever. Ay, it's a current one. Yeah, it's with us now. Tapos ang cute-cute niya kasi dahil baby pa siya, nakikipaglaro siya. So talagang pag tumakbo ka, tatakbo rin siya, ganyan. Titira Kwento mo na yung- talaga ako sa inyo. Ang cute-cute niya. Ang cute-cute. Super cute. Kwento mo yung dinala mo siya sa vet, sa bag. Doon sa bag, ano lang siya, ganun lang siya, takot lang siya. Ayaw niya sa atin nun, Tapos, no? oo, ayaw niya sa amin nun. Tapos mula nung inuwi ko siya from the vet in the bag, lumalapit na siya sa akin. So parang ano na ako, Tapos ang affectionate. foster na ako. Thankful siya. Pwede mo na ipaalala sa kanya yung buhay niya. Alam mo ba, Kung hindi nyo siya kung inampon. di namin inampun, sagasaan ka na ng truck. Ang pagkain mo ngayon Stop, ay I diaper. cannot. You know what? I cannot watch animal movies. Really? I cannot. Unless they're cartoons. At yun, hirap pa ako yung kay Superman, si Superdog. Maganda daw yung ano yung horror movie na Yung, sa point of view ng aso. Oo, alam niyo. Ay, daw. Ay, hindi ko hindi ko alam. alam. Natapos naman na. Nag-MMFF kasi. MMFF siya? Yung, It's hindi, okay. I'm yung not gonna movie, watch tapos- it because it's a dog It's, movie. it's a horror movie seen Sa from the point of view point of a of view dog. of the dog. I get that, but it's still an animal Oo movie. naman. Wait, ayaw mo panoorin dahil? Baka may mangyari. Like, kasi Okay, nakakaiyak okay. yun. Yeah. Kaya ko yung cartoons kasi alam kong cartoons lang yan. Pero yung pagtotoo, Alam ko kung saan galing yan. Saan? Sa Old Yeller. hindi. Sorry, hindi ako ganun katanda. Yung ano, si yung lumilipat yung soul. Si Black Lenten. Beauty, Bandatay. Kabayo, at saka si... Ren 1010. No. Shucks, what's that? 101 Yung si Dalmatians. Hachiko. Oh. And that said, apparently, if the owner of the dog, of the ward of the dog passes away, yung nag-aalaga sa kanya, kailangan ipaamoy mo yung body nung Para So mas they know para that they alam passed. nila. na They goodbye know na. that No they're way. gone. Ay, alam mo. Adids na to. Ganyan, may mga dogs kami. Lumaki ako may mga aso. Tapos yung dad ko yung kanilang favorite. Tapos nung namatay yung dad ko. Tapos, di naiwan yung mga dogs. Hindi nila alam kung ano nangyari. Tapos, Kasi hindi siya nakauwi. Oo, hindi siya nakauwi. So, ang nangyari, kasi pag yung daddy ko bumababa, kasi yung stairs namin ay kahoy, tas magiginang yung semento. Tas doon sa sementong part, nakachinelas na yung daddy ko. So, ginawa ko yun one time, not thinking about anything. Pagbaba ko, pareho yung stride siguro, yung narinig. Nagtakbuhan yung mga dogs, tas sumilip silang ganyan. Tas nung nakita nila ako, parang gumanon yung tenga nila, parang, Ay, si Chester. Chester Ikaw lang na pala. naman. Oo. Ang ganda. Pero may sense talaga ng death ng animals. Parang may family friend kami na namatay ng lung cancer. Parang na ER pa siya sa Manila. Tapos nagkwento daw yung mga tao doon sa Zambales na yung namatay, na day na namatay siya. Ay mga halat ng aso. Ay, kinuwento rin ng tatay ko Hindi yan. ako naniniwala doon nung bata ako. Pero nung mga nasa teenager na, teen years na ako, nasa tapat lang ako ng hospital na nakatira kami. So, bahay namin, hospital. Oo. So, nakaka-experience ng napakaraming Howling. deaths there. So, may mga periods na lahat ng mga aso, I just want to share that George can sense Mumu. Because so I had a doll. puro ka na luha. I know! Sira na makeup ko. Anyway, I had a doll. Ceramic. Porcelain Oh, doll porcelain. that my mom gave me when I was a child. Anyway, it stayed in this Mumu house for a long time while my mom was studying. And I got it back. I was living na in Rockwell. Tapos, linagay ko lang siya doon. From the Mumu house straight to my apartment. And George, at 3 a.m., I'm not kidding, would wake up and look in the direction of the doll. Okay. And you know, I'm always gala, right? So sometimes I get home, pa ako naliligo. So doon ako sa kotse, like, hihiga ko ba? I would pass out. Tapos si George, magigising. He look in that direction. So alam ko na kung nasan yung Mumu. So nung nagpa-renovate ako recently, nilagay ko lahat ng gamit ko into boxes kasama si doll. Linipat ko sa storage. George stopped. Oh my God. That 3 a.m. happened. gusto ko 3 a.m. pa, no? Devil's Hour. Oo, Devil's Hour. Scary Hindi yun ba? Momo. Oo, Demonyo. Demonyo yun. Alam mo, sasanay ko sa pusa, nung pumunta kami to visit Missy, I don't know which dog I picked up. No, we went to visit you. No, it was at your place. It was your
Anyway. And then it was kineri ko. Saan? Like a cat. Hinagis ko. Oh. Kasi di ba hirap na nga ako mag-establish ng trust sa mga Yorkie, right? Kasi nga, hindi naman kami madalas magkita. Tumatahol pa Tapos, tumatahol pa. Tapos nung love, ganyan. Tapos dinagis ko ganyan. Kasi ang pusa, di ba pag ginanon mo, mag-land siya. You know, the trust, I saw it break before my eyes. Ako talagang, yung pinaghirapan kong Back to zero. grabe. Tapos sumumsub pa. So ako talaga, So, syempre, wala na. Sinang-sira na. In fairness, parang hindi ka naman masyado nakatayo. Parang nakagano ka na. Like this. Kaya happy na lang kami may relationship kasi sabi ni Missy, happy is not a Yorkie, happy is love. Happy as love. Happy is Sobrang bait yun si I Happy. had to change how I talk to him. Kasi bakit ka nasa pintuan? Hindi ka na nga babalikan nun. Parang, I'm so harsh. Right? Kasi nga, parang, di ka na dito. Tough love kasi ako pinalaki, so tough love ko rin siya. Until I realized, you shouldn't talk to your dog. They understand. So, happy you're home now. Come Kailangan stay here. ganun siya. So, nag-iba. I mean, he still waits by the door. Pero now for Princess. Kasi Of pag-uwi si course. Anyway, you know what I learned? The best lesson I learned from dogs, from pets. What? Dogs more. Kasi mas, that they have, I now believe my mom that they have different personalities. Oh, yeah. And that boundaries are important. Structure and boundaries. Doon ko natutunan yun sa dogs. Hindi kasi wala ako nun, di ba? May boundaries ang dogs? Oo. Paano? Pag, kanya Yorkies, Yeah. you can't just touch them. Right? Okay, You that have to like, boundary, okay. Fiero will not let you touch him. Like, Okay. he'll skirt away. So you have to go like that to your hand. He's the one that will come. And si George, he sleeps with me. Happy when he's ready to sleep, when he's ready. Yeah, of course. He will say, to Carrie. Si George, tatalo na kagad. So, buhat siya. Si Fiero, you cannot put him on the bed. I don't like. I have my own room. Pupunta na siya dun sa doghouse niya. Oh, really? Kanya-kanya silang. Kanya sila. Oo. So, speaking of, sa inyong household, ano yung mga ganyan sa inyo? Yung parang culture or rules ng society ng pets inside the house? Or you to the pets? Or yung mga ganyang practices na parang feeling nyo sa bahay nyo lang nangyayari? I wouldn't think sa bahay lang mangyayari. Pero because three of my cats are pandemic cats, basically. They hate everyone else. Parang ang buong mundo nila ay ako, silang tatlo. Pag may darating na mga maglilinis ng bahay, they're like, danger, danger. Tago sila lahat. So yun na yung buong mundo nila. We wanted the room to be a no pet zone. Pero dahil pandemic cat sila at sobrang clingy, ninagi nung time na siya pala nga nandun. Pagkasado mo ang pinto, meow! Like, sobrang clingy. She's such a princess. Until now, sobrang clingy niya. So I think yun lang naman yung yun lang naman yung nangyayari sa bahay. Sila, meron silang rules. Oh, Nagi hates everyone except me. Oh, really? Ayaw niya rin yung Dalawa. Siguro mahal niya lang yung, Anak niya yung yun? mga anak niya nung bata sila. Okay. Nung lumaki na. Nung kailangan sila magpadede, nung tumigil na sila magdede, hate niya na rin. Ang ganda. Okay. I've served my purpose to you in your Oo, life. tapos na. Very American. Si Bubbles lang kasi talaga yung nasa bahay. So, meron siyang time in the morning, he has to be let out kasi may balcony kami. So, he has to be let out and magtitingin-tingin lang siya ng birds, tsaka yung mga doon, mga tanim-tanim doon. Tsaka gusto yung pumasok sa totoo niyang nanay. Which is Bibay. So, connected kasi yung bahay ko tsaka bahay ni Bibay through the balcony. And then, so he'd go there and then he'd try to... Kay Bibay lang siya nagmameow. Kasi si Bubbles doesn't meow. He only did when he escaped one day and there was another orange cat na tumatambay doon. Tapos hindi namin alam kung gaano katagal nasa labas si Bubbles. Pagbalik niya ng bahay, meow na siya ng meow. So convinced Natuto. kami na tinuruan siya mag-bad words Ang ganda. nung cat na yon. Kaya pag dumadating yung cat na yon, nakikita ko siya, "Lumabas ka rito!" Pinapalabas ko siya. Yung, di ko alam kung kaninong pusa yan sa papasok. And then, so he'll try to get inside Bibay's house. So, whether na nakapasok siya, tambay siya doon. And then, he'll go about his day. At night is brushing time.
So he has to be brushed every night. Mm-mm. And we say if he doesn't get brushed, he will not be handsome. Ang ganda. Yun sinasabi niya sa kanya mismo. Oo, sabi ko, sige, hindi ka mababrush, you won't be handsome. You have to brush because he'll be handsome. Ewan ko kung naintindihan niya yun. Hindi siguro. Pero papasok lang naman siya. May gusto ka ba idagdag doon, Chester? Tuwing umaga, kasi 3 yung kain niya sa umaga. Kasi Wow. una, paggising pa lang, kain siya. Tapos akyat na siya sa balcony. Tapos pagpasok niya ulit, time na for the wet food. Wow. So, i-wet food ko siya. Mayaman. Morning pa lang to lahat, ha? Morning pa pa lang to. Morning pa lang. Tapos, wet food. Tapos na siya. Mamaya, hugasan ko na yung plate. Tapos babalik ka doon. Babalik ko doon. Pagbalik ko, babalik na naman siya, tititigan niya lang. So, ibig sabihin, ibalik mo na yung dry food. Kakain ulit siya. So, 3-course 3. meal every day. Oo. Pagkatapos nun, tutulog na siya. Minsan, gigising siya para kumain ng mga lunchtime. Pero recently, ngayon, medyo matanda-tanda na siya. Hindi na. Parang tuloy-tuloy na. By the Natutulog. way, some of the wet food has to be given to him by a spoon Okay. Oo. because Minsan, spoon. Tapos may time din na gusto niya galing fridge. May time na galing Fresh. mainit. Iba pa yung microwave fresh. mo minsan. Kailangan What? Ganun. Kailangan may variety. Yes. Oh my God. Oh, si George, ang mayor ng Rockwell. Okay, He has okay. to meet everyone. Okay. But he already knows if nagbabad words yung isang dog. He'll let you know right away. Ganyan. Huwag tayo dyan, huwag tayo na. Sino ka? Sino? Ganon. Okay. Pero sa bahay, he's the sweetest, loving, most... When someone comes in, hi, you're my best friend. Pero kailangan siya ang una kong ipepet. as a panganay. And si Happy naman, he's like, I'm so happy. Ganun siya. Si Fiero, hi, where do you go? Where do you go? Kasi nga, Bratinello yun. But I cannot go to Happy or to Fiero. No, I can go to Happy, but I cannot go to Fiero. First, George will get so pissed off. Even if you go to Happy, okay lang? Oo. Kasi nga, hindi threatening si Happy because whatever George has, Fiero wants. It doesn't matter if I give them the exact same toy na different, like 2 pieces of the exact same looking toy. Kung ano yung meron si George, gusto yun ni Fiero. Ganda. Si George naman will give. Ingitero. Wag lang si Missy. May ganun siya. Tapos, minsan, because nga big boy na si Fiero, he also has his own little love ritual. Because I neutered them too late, Yeah. according to the vet. So now they know, they have that urge and that parang instinct to reproduce. But of course, neutered because, having pets is a huge and expensive responsibility. That's okay, and be kind to animals. Anyway, so pag gusto ni Fiero mag loving with his stuffed toy, which is in the closet because George cannot know, Miss P has to take George to the basement tree for a walk. Ganun ka, And then Fiero has his alone time With the stuff. with a stuffed toy. And when he's done, I have to wait for his engorgement to settle down. And when it's The now lipstick. set, I have to wash it. Kailangan walang proof. Kailangan may rinse action yan. And then, itatago ko na yung kanyang toy sa kanilang cabinet. Lalagay ko na sila sa Happy sa kanilang stroller. Ibababa ko na sila dun sa parking kung saan sila mag-reunite ng tatay niya. Ganda. Hi, hello. May ano muna. At moments na hindi ko siya mapagbibigyan dahil, wala si Miss Princess. Oo. Parang kakaganunan sila. Kailangan ko na daw matulog. So meron kaming, hi, ito yung song namin. You wanna hear the song? Sige. Go. Hi, Georgie. Hi, Happy. Hi, Fiero. Fairy. Fiery. That's iba-iba yan. So, George, Happy, Fiero, Fairy. George, Happy, Fiero, Daddy. George, Happy, Fiero, Happy. Ganon. Pero yun yung tune. Ang ganda. Yung mga songs may nyo for parang your pets. conjugal beat. Ako kay Binky, parang matabangkat. Matabangkat. My God, may naalala na ako dun, mga unique things sa bahay. Si Nagi, sobrang in love niya sa akin nung buhay pa si Ae.
pwede niyang buhatin si Nagi. Pero after, para meron siyang like 10-second threshold bago gano'n na si Nagi. Pero sa akin, only. Yung dalawang pusa, si Pajama, only buhat din yun. Like, sobrang tolerant niya na kahit ipapus palas of pain ko siya sa bahay, kayang-kaya niya. Si Mlom, sobrang cling, parang gusto niya ng pets. Yun lang ang habol niya sa tao. Ang nakikita niya sa akin, ako ay isang malaking giver of pets. Oh. Kasi nung pinanganak sila, Pet. oo, pets. As in, trinain, sabi niya, ay gusto ko ng lap cat kasi si Pajama. Siya lang yung medyo lap cat, si Nagi hindi masyado. So, okay, akong bahala dun sa dalawa. Trinain ko sila na every time magsasnap ako ng fingers, may pets na darating. So, hanggang ngayon, alam pa rin ni Mlom na pag lalapit na siya, si Pajama, nakarealize niya kung yung nangyayari kasi nakikita niya kay Mlom na pag nagsasnap ako, lalapit si Mlom tapos kakamutin ko yung sa may buntot nila. Si Pajama, ganun na rin. Ang ganda. I think out of all my cats, si Pajama yung pinakamatalino. Sino yung pusa mong umuupo? Si Pajama. Yung Grabe yun. parang tao. Sit? Umuupo upright. I taught him how to sit also. Like, sit. Nice. Marunong na siya. Just to say, all my dogs have graduated from Canlubang Canine Club with Debs Gomez. Oh, yung aso ko, uneducated. Full course. Ako, Tapos every time out of nag-graduate school sila, youth. naiyak-iyak. homeschool lang yung akin. Oh my God, may isa akong naalalang kwento. Kasi you talked about like cat diet. May time na nag-experiment ako ng cat food. Like, okay, maghanap ako ibang cat food kasi feeling ko nagsasawa. Kasi mga pusa nagsasawa yan sa pagkain. They did the same thing. Magsasawa sila. May nakita ako sa isang pet store. Like, oh wow, halal cat food. I'm like, so wala tong pork. Ibig Shawarma. sabihin, mas ano yan. Shawarma. baka ano. Pero inisip ko, ba't sila mag-serve ng halal cat food? Muslim na yung mga pusa nila. So, hindi Saka ako- sila, di naman Saka hindi I don't wanna Saka touch. bawal sa house nila. So, bawal yun, sa yun yung cat food nila. Eh, pag bumibili ako, parang good for the week. Good for the entire week, 1 week. So, nilagay ko doon sa cat food dispenser nila. Take note, yung mga pusa ko, never lumalabas ng pinto. Dahil takot sila sa outside world. Parang outside world equals danger for them. Okay, cat food. Para umalis ako, may improv ganap. Pag uwi ko ng bahay, for the first time in my life, pagkabukas ng pinto, lumabas si Nagi ng bahay. Tapos nakatingin sa akin ng sobrang galit. I'm like, ayaw nila yung cat food na tipong... Ano tong pinakain mo sa amin? like, Ano to? if di mo palitan yung pagkain, maglalayas ako. Like, as in, lumabas talaga siya tapos nandun nakatingin lang sa akin. Never yung ginawa yun. Wow. Ang ganda. I think totoo na nagsasawa yung mga hayop sa pagkain. Yung cats namin, kinakain yung pagkain ni No Name. Si No dog Name, food. makikikain dun sa pet feeder Ng nung mga pusa. mga pusa. Best Parang agawan sila. Tapos parang, dog ka ba? Dog ka ba? Cat ka ba? Cat ka ba? Tapos parang wala. Carry lang sa kanila na ano. Sinabi namin sa vet, wala naman siyang reklamo about it. So, I guess, okay Basta na. kainin. No. Tsaka uminom ng water. Maraming Oo, water. minum ng Sobrang water. important ng water. So if you were to tell our friends who are watching because they're also fur parents or those friends of ours who want to be fur parents, do you have any final words as we wrap up our episode? Sige. At some point, mamamatay yung mga alaga nyo. At siya ay reality na kailangan yung tanggapin. So, dun sa maraming years, sana maraming years na magkakasama kayo, sulitin nyo na kasi hindi nyo alam, dadating din yung time na kailangan nyo ng mag-goodbye. At ganun lang talaga siya. Parang ang ironic na sinabi ni God na man's best friend yung aso, pero bibigyan ka na lang ng mga less than 20 years para magka-best friend. 7 to 15 Oh, years. diba? 7 to 15. So parang make the most out of it. Hug them while you can. Tabihan nyo. Kung umihi sila sa bed nyo, okay lang yun. Linisin nyo na lang. Turuan nyo ng tama para Turuan hindi- nyo ng tama, train nyo. At parang kung wala ka, wala silang ibang kayang gawin or kailangan na kailangan ka nila. So, kung iniisip mo na ilagay yung aso mo sa isang pet hotel dahil magbabakasyon ka sa Boracay for 4 days, think again. Oh, hindi siya pet hotel. It's an air-conditioned pet Prison. prison. Yes, yes. Ay, may akin. Aside from pets being a responsibility, I think I share the same sentiments with Papu. Their company, involve them in your life Yes. as much as you can. Because they are a part of your life. And yes, as someone who grew up with
pets at a very young age, I think having pets for children is a good intro to the circle of life. Oo, so yun. Sa mga parents dyan na nag-iisip kung kuhanan ba ng pets yung anak nila, get them that goldfish and introduce them to the world of like life and death. And taking, And responsibility. taking, Kapag sinabi ng anak ninyo na sila yung mag-aalaga ng animal, or ng Girlfriend. ng late girlfriend nyo. hindi yun totoo. Ipabakunan nyo sila ng rabies kasi ang rabies ay 100% mortality rate. Nabasa mo rin ba yan sa Reddit? Ay, hindi, sinabi May yun nabasa ko rin yun sa pero Reddit. sinabi yun sa Including- ABC kasi, di ba, kinagat ako ng steak. Magpa-shots, vulcanize. Pwede rin naman. Ipabakunan nyo sila. Importante yun. Ugali ng mga kahayupan ninyo ay isang reflection ng ugali ninyo. So, kung galit kayo sa mga aso, pusa ninyo, kung paano sila mag-behave, you wanna reflect about how you treat them. So, treat your animals humanely because they are here to really be with us and we are their wards. Meron din silang kaluluwa. Oh, eh. Yeah. All dogs go to heaven, according to a 90s film. An early 90s film. Yes. Also cats. Tsaka pag hindi kayo mabait sa hayop, ayaw na namin sa inyo. Bawal kayo. Oo, Bawal kayo sa page namin. Actually, red flag yun. Oh, super if, red flag. if may kita mo talaga, if hindi na siya maayos sa hayop, paano pa sa tao? Yes. Tama. Bako I tayo mean, you don't have to love them, right? And I'm sure you have your reasons, but don't be cruel. Yeah. Yeah. Yun lang. Ang bigat nung, Tama ang naman. bigat. So there, do you wanna... Circle of life. May game ako bago tayo mag-end. sige. Para kay Missy. Akala ko yung outro natin. Oo. Sige. May game tayo kay Missy. Oy. Bilang ito ay ending. May kailan ng game, di ba? Game. So ang game na ito ay tinatawag na kiss, pet, or shoe. Oh. Oh. So magbibigay ko ng mga animals. Magbibigay kami ng mga animals. All you have to do is say kiss, pet, or shoe. Okay. So para siyang fast talk. Oh. For example, chicken. Pet. Kiss. Si Missy lang muna. Pwede na ba? Oo, Pwede sige. na. Pet. Sige. Gusto mo, sige. Silang tatlo na lang. Oh, Kami sige, magbibigay sige, ng sige. animals. Pet. Cat. Pet. Kiss. Dog. Pet. Kiss. Snake. Chew. Shoe. Spider. Shoe. Bees. Shoe. Frog. Shoe. Pet. Kiss. Charot, ang dami ko na hinalik yung frog eh. Charot. Ibang hayop naman yan, Missy. At dyan nagtatapos ang aming episode. Thank you very much. This Thanks, was everyone. Towelettes with Spit. Ako si Papu. Ako si Carl. Monica. Chester. Missy. Paalam! Kiss, pet, or shoe. Kahayupan nyo. Reflect your kahayupan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.